Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes. Driver sang van, 2 ka beses nga ginapalagyawan ang mga ginpangbungguan sa Haro kag Zaraga. 2 ka babae nga sakay sa motorsiklo patay sang mahit and run sang van sa Zaraga, Iloilo. Nobyo sang babae nga nasapuan patay kag ginasuspetsahan ginrape sa Talisay City. Ulihi nga nakita kaupod sang biktima antes nasapuan suno sa kapulisan. Pagpanghanda sa highlights sang Dinagang Festival 2025 kasado na. Ila ka mga dalan sa syudad, ginpasiraduan na. Masobra 2 pesos kada litro ang igasaka sa presyo sang diesel samtang 1 peso and 65 centavo naman kada litro sang gasolina buwas January 21. Madamo nga mga turista kag deboto nagdagsa sa Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atian Festival 2025. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Kim Salinas. 2 ka babae nga sakay sa motorsiklo patay sang mabungguan sang van sa Zaraga, Iloilo. Driver sang van may una nga nabungguan nga balay sa Tagbakharo nga ginpalagyuan antes madisgrasya sa Zaraga. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Tagbakharo. Zen? Kim, magluwas sa 2 ka mga biktima nga nabungguan sang van sa Zaraga, Iloilo. Dako man nga damage ang gintugas sang van matapos nga ginsalakay ang isa ka balay diri sa Tagbakharo. Nagapanabon ang 53 anyos nga si Jerry Gonzalez sa sulod sang detention facility sang Zaraga Municipal Police Station. Si Gonzalez ang driver sang van nga nagbunggo patay sa 2 ka babayi nga sakay sa motorsiklo sa Barangay Tubigan, Zaraga kagabi. Wasak ang motorsiklo sa mga biktima nga ginkilala kanday Mary Grace Mandate kag backrider nga si Mara Cordova. Sa investigasyon sang kapulisan, halin ang mag-abyan sa Dumangas Port kag pabalik na kuntani sa Iloilo City sang mabungguan sang van nga padulong naman sa Dumangas. Ginapahayag ng agaw sa piyak nga lane ang van kag nabungguan ang mag-abyan. May mga pila sa lawas kag ulo ang duha nga gintunaan sang ila kamatayon. May mga witnesses kita ma'am nga nakakita agad mismo mga kabataan no, nga according to them dasig ang dalagan sang aton van nga siya ang nag-aagaw sang linya sa motor. Ginpanginwala naman ni Gonzalez nga madasig ang pagpadalagan sinisang salakyan. Suno man sa iya wala ini makainom sa makahulubog nga ilim nun. Wala nang driver nagatubang pa sa kamera. Antes ang insidente, may ginarado pa si Gonzalez nga balay sa Tagbakharo, Iloilo City. Sa video nga ini nga kuha sang pamilya turba. Dali-dali ang van nga nagpalagyo pagkatapos sinigin sa lakay ang haligi kag bintana sang balay. Suno kay Lizelle, nakibot na lang sila sang naglinagapo kag nagkalabuka ang kristal sang ila bintana. Maswerte naman nga wala maigo ang iyabana nga natabuan yara sa ila sala. Nagasinggitan ako nga, ay Diyos ko ang ban, nagsulod. Naamuto nga daw diri na sa naglinagapak na, nagarugana. So bulagin sa nagapundong, daw katatlo isa mag-atras abante, di nga makapanaog saya nga makapalagyo. Plano sang pamilya turba nga sukto ng driver sang 80,000 pesos sa danyos nga gintugas sini sa insidente. Samtang magapangatubang si Gonzalez sang kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Kim, sa subong temporaryo nga ginbutangan sang harang sang pamilya turbang ilabalay para man sa ila seguridad, nagalao man sila nga mabayaran sila sang danyos sang driver agod gilayon nga mapakayo ang ila pulian. Kim? Maraming nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangingkupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay mga puso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Negros Occidental naman nobyo sa babaeng nasapuan patay sa bahin sang Talisay City na Tokiban, nya kaupod sang biktima antes ang insidente. Testimonya sa nobyo, nakabig nga dakong bulig sa investigasyon, suno pa sa kapulisan. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginadula na sang Talisay City Police ang anggulo nga posible pagpang-scam ang rason sa pagpatay kay Carl Kimberly Digabi nga nasapuan sa kilid sang dalan sang barangay Matabang, Talisay City sang Enero 12.
Ginauyatan sa kapulisan ng kopya ng CCTV footage nga nagapakita nga halin sa isa ka establishmento nakaangkas ang biktima si Enobio pila ka oras antes inina sa puwan patay. Base sa testimonya sang nobyo sa kapulisan, ginangkas gid man sining nobya sa motor apang ginaaligar may ginbaisan sila rason nga nagpanaog ang nobya. Kag wala pa nahibaluan kung nagpauli ini sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Wala nagpadulong sa ilabalay. Personal circumstance na nila, sir, nga daw medyo may lang sila, away. So, amo lang man ang reason, sir, nga wala siya nadulong. May mga dugang pang impormasyon nga ginakuha ang kapulisan sa nobyo sang biktima nga ginalantaw makabulig sa dalagan sang investigasyon. Based sa aton investigation, kagang ginpang saysay sang iyang boyfriend, pareho gagwa. Approximately mga 6 hours, 6 to 8 hours of danay sila. Nagapangita pa ang kapulisan sang duga nga CCTV footages nga makapabakod sa pahayag sang nobyo sang biktima kag agon matumod ang sospek sa krimen. Opo, Karil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, abiso sa aton mga kapuso nga motorista. Magdugang sang budget para sa gatong sang inyong mga salakyan bangod sa big time nga pagsaka sa presyo sang gatong sugod bus January 21, 2025. Base sa datos nagikan sa mga oil company, ang presyo sang diesel ang magasaka sang 2 pesos kag 70 sentimos kada litro. Piso kag 5 sentimos naman ang igadugang sa presyo sang kada litro sang gasolina. Samtang ang kerosene naman may pagsaka nga 2 pesos kag 50 sentimos kada litro. Inina, ang ikatlo nga sunod-sunod nga semana nga pagsaka sa presyo humalin sang nagsulod ang tuig 2025. Buwas sa aga, igapatuman ng oil price adjustment. Mga Ilonggo nagakalangkag na sa highlights sang Dinagyang Festival 2025. Pagpanghanda sa kayuwatan, kasano na? Yaring balita. Feel na ang Dinagyang Fever sa Iloilo City. Makita na sa downtown area ang mga nakasabit nga banderitas. Excited naman ang estudyante nga si Sean sa labing unang nga Dinagyang experience upod ang iyang mga abyan. Excited man eh. Kaya first time ko man siguro makadagyang. Ano man tayan kinaton? Ang mga tribo, more performance sa mga tribo. All out naman yung mga suporta ang Leonian nga si Darlene sa tribo kaing sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 sa Sabado sang hapon. Kay ma-support ko for Leon. Ba't sa kayo mo sa mga Dinagyang fields? Yes, of course. Kaya may banderitas. Isa man kapalatandaan sa naghilapit ng festival, amo ang pagpugok sang trapiko sa downtown area bangod sang pagplastar sa mga stage sa 4 ka judging areas. Temporaryo na ginsarado ang Dalan Quezon, Ledesma, Mabini kag Delgado. Magluwas sa highlights ng Dinagyang Festival nga Tribes Competition, may mga musical performances man nga lauman ang mga bisita sa tagsa ka judging area. May grupo from New Zealand, mga Maori, will also share their culture with us as they did also in the past. Ang alkalde nagapang-imbita naman sa Dinagyang Festival. This is a perfect celebration of the vibrant faith in the lives of the Ilonggos. Siyempre, makidagyang man ang Kapuso Stars. Sa Biyernes, January 24, 4 p.m., magabisita ang prinsesa ng City Jail Stars nga Sanday Allen Ansay, Denise Laurel kag Will Ashley sa South Point SMCT Iloilo. Sa Sabado, January 25, bantayan ang cast ng Lolong, Bayani ng Bayan nga Sanday Ruru Madrid, Shaira Diaz kag Paul Salas, 4 p.m. sa Robinson's Place, Iloilo. Diretso na kita sa Festive Walk Iloilo 6:30 p.m. para sa Kapuso Fiesta. Kaupod ang may Ilonggo Girl Stars, Jillian Ward, Michael Sager, and Yasser Marta. Hello mga palangga! Magkita-kita po tayo dyan sa Dinagyang Festival Kapuso Fiesta, January 25, 6:30 p.m. sa Festive Walk Iloilo. Excited na po ako makihalabira kasama kayo. See you! Palangga ako kamo! Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Papuso linibo naman ka mga turista kag deboto nakisadsad sa Mother of All Philippine Festivals ang Kalibo Senyor Santo Niño at Atian Festival 2025. Nakatutok John Sala. Liwag ka naglinagumbang mga drum kag nagsinadya ang mga taga-Kalibo.
Niboto kag mga turista sa mga dalanon sa festival grounds ang Kalibo Aklan sa selebrasyon sang Mother of All Philippine Festivals, ang Kalibo Senyor Santo Niño at Tiatian Festival 2025. Sa hirinugyaw nga viva kay Senyor Santo Niño, puwera pasma, bendisyon ni kami. Katupong sang enerhiya sa mga nagasadsad ang ilang mapag-on nga pagtuo kag debosyon kay Senyor Santo Niño. We only came yesterday, but the parade so far has been a good experience, and we went to church this morning. Very new experience for me. Madamo nga mga tribo ang nagpasakop sa Ati-Atian Tribes Competition. Tagtag sa ila, wala gid magpaulihi. Apang, sa piyaksang sinadya, wala nagakalipat ang tanan sa matudtuod nga simbolo sang kayuwatan. Wonderful, ang galing-galing. Your costumes and the music. Sa Pilgrim's Mass, napuno ang St. John the Baptist Cathedral kag Pastrana Park. Mag-ayo, man ang may nagamasakit sa amon, mag-ayo. Kag basta panaad ang namon na maka-join gate kada tuig. Pinaagi sa pagsadsad sa ila tribo bitbit ang iya Santo Niño. Ginapakita ni Nelly ang iya pagtuo. Pinapasalamat po namin na maganda yung panahon at bigyan po tayo ng magandang buhay ng ating Panginoon. At sana lahat ng mga manonood at nag-ano na silver ng Santo Niño ay bigyan ng lakas para makaati-atihan sa sunod. Mabuhay! Si Tatay Anthony gani, ang iya po, ginpabayuan pa sininga daw si Niño Jesus. Mula nung mga ayong sa anak ko hanggang ngayon na. 28 years old na yung anak ko, hanggang 5 years old na yung apo ko. Dito pa rin kami, hindi tumitigil. Yara sa ginabantay sa kagatos kay imahe ni Senyor Santo Niño ang ginprosesyon sa Grand Procession. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Juana, Western Visayas. Duwa ka semana antes ang fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria nga kilala man bilang Haro Fiesta. Ginpatigayo na sang Sabado ang opening salvo sang kapistahan. Ginhiwat ang parada sa palibot sa mga mayor nga dalanon sa distrito sang Haro nga ginpasakupan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, mga tiglawas sang Iloilo City LGU kag iban pa nga mga grupo. Ginpasundayag man sa parada ang matahom nga mga float kag ang mga kandidata sa Miss Haro 2025. Sa Pebrero 2 na ang fiesta sang Haro. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pagsukot sang pila ka taxi drivers ang fixed rate sa biyahe padulong sa Iloilo International Airport. Ginreklamo, LTFRB 6 ginadumilian ang hindi paggamit sa metrohan sa mga taxi. Yaring balita. Ginkakibot sang isa ka pasahero nga padulong sa Cebu ang pagsukot sa iya sang taxi driver padulong sa Iloilo International Airport Huwebes ang kaagahon. Sunod sa pasahero nga nagpakilala nga isa ka vlogger, pila ka minutos na ini nakasakay sang ginhambalan sang driver sang fix nga 600 pesos nga plete halin sa isa ka hotel sa Mandurriao pakadto sa airport. Sa eksklusibo nga interview sang news team sa pasahero, ginklaro sini nga wala ini sang kalain sang buot sa taxi driver kag wala man sang isyu sa balor sang plete. Ginareklamo lang sini amo ang sistema sang fixed fare kag hindi paggamit sang metrohan. Na very cordial ang usapan namin, mabait yung driver. He talked decently, malumanay kung magsalita. I have nothing against the driver. Nagtaka lang ako kung bakit hindi gumagamit ng meter. Sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6, sang nagpadulong ang taxi driver kag operator kay ina sang aga sa ila opisina. Naggamit sang metro ang taxi driver, apang nag-ayo sang dugang nga 200 pesos. On top of the meter reading, nag-ayo siya nga dugangan. Pila ang reading? I still need to see the receipt, pero ang balya is something like less than 400 pesos. Ang sa iban nga nakahangok sila, gina maintindihan nila nga lugi man ang driver kung out of town kagway na sila pasayro pabalik. Suno kay Altura, wala sang problema ang dugang nga bayad kung magpasugot man ang pasahero. Apang mahimogin makareklamo ang mga pasahero sa mga taxi nga wala nagagamit sang metro o kung naga-overcharge bangod nagalapas ini sa ila prangkisa. Ang madakpan, ang mahimo mamultahan sang tub-tub 15,000 pesos kag pagkanselar sang prangkisa. Ginako man ni Altura nga ang kasubong eksperyensya sang pasahero ang hindi na bago nga ginahimo sang pila ka taxi drivers. Not because we are tolerating it, it's because the passengers are tolerating it. Kay gabaton kami di complaint nga mo na bro. Lagi na penalize namon.
May kaang tanandri, magapagwas ang advisory ang LTFRB 6 upod sa Department of Tourism 6 sang rates nga dapat sundon sang transport operators kag tourist establishments. Gin-require sang ahensya ang taxi operators sang written account sa natabo. Ginatingwaan man nga malamot sang ahensya ang vlogger, agud formal nga makapasaka sang formal nga reklamo. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa Barangay Mailom, Bagong City, ginkumpirma nga nagapangkasal kag nagamisa sa lugar ang pare ang ginapatihan hindi kabahin sa Roman Catholic Church. Pare, nagdepensa, nakatutok Aileen Pedreso. Matapos nagpagwa sang pahayag ang Diocese of Bacolod nga nagapaandam sa publiko angot sa pagmakasal kag pagpangbunyag sang nagapakilala nga si Reverend Father Mario Divina nga natukiban hindi kabahin sa Roman Catholic Church. Nagpagwa man sang iya pahayag ang nagapakilala nga pari sa iya social media account. Ginako ni Father Divina hindi man siya ka Romano Katoliko nga pari kag siya ang kabahin sang Eastern Catholic Church. Apang sunod sa iya, isa siya ka missionary priest na bangod gin-ordinahan ini kag may endorsement halin sa Eastern Catholic Bishop. Ginpakita man sini ang mga dokumento. Ginpahayag man sini nga anti siya maghiwat sang kasal kag misa. Gina-explicar niya sa mga nagasimba nga wala siya sang parokya kag hindi siya konektado sa diocese. Nagugat ang issue sang natukiban sa pila ka mga ginkasal sini nga wala sila sang record sa diocese. Ginkumpirma sa pila ka mga residente sa Barangay Mailom, Bagong City nga naghihiwat sang misa sa lugar si Father Divina. Ang marriage certificate sa bata ni Alfonso nga ginkasal sa nasambit nga pari ang wala kunugin baton sang NSO. Dito lang kasal sa ila balay sa Bacolod mo kay gintawgan ko lang sa Father Divina mo kay hindi na sa kasulod sa simbahan nga sa Katoliko kay mamultahan ko no siya. Pero tinanakadamo ko siyang kasal diri. Wala pa sa sabat ang pari sa pagpakig-angot sa news team sa social media account. Wala man ini sa balay nga ginatudlo sa mga residente nga ginatiniran sini. Sunod naman si Diocese of Bacolod. May pila kay Eastern Catholic Churches nga ginakilala man sa Roman Catholic Church. Apang ang ginapakilala ni Father Divina hindi sa idalom sa Diocese of Bacolod. Ang Eastern Catholics, we have 23 Eastern Rite Catholic churches affiliated with the Roman Catholic Church. Even the group that they are saying he belongs to, we still need to determine if they are part of the 23. As far as we know, wala nag-present sa ilang credentials sa obispo. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Nahuli kam ang pagtabog sang isa ka driver sang makabunggo ang motorcycle sa nagliko nga di pasahero nga jeep sa barangay Tranghawan, Lambunaw, Iloilo, Biyernes sang gabi. Makitaan sa video nga ang pag-left turn sang driver sang jeep nga si alias J-Lord nga padulong sa barangay Hayubo agod maggarahe sang hinali nagbunggo ang nagahanos nga motorsiklo ni alias Junjun nga ginpahayag nga isa ka polis nga taga barangay Maribong, Lambunaw nga padulong kun tani sa syudad sang Iloilo. Wasak ang motor sang rider bangod sa aksidente. Gilayon niya gindala sa ospital ang biktima nga nakaangkon sang minor nga pilas sa lawas. Nag-areglohanay na ang magtimbang nga bahin. Dax is back! Pila na lang ka oras mga kapuso, comeback na sa higante nga serye ng GMA Public Affairs nga Lolong ang Bayani ng Bayan. Season 2 na sa bunga gabi. Sa adventure serye ng Lolong kag Dakila. Si Dakila gani, baw nakalabot pa sa isa ka fish port sa Cavite, pero props version ng ina nga gindugukan sang fans. Antes naman, nagpakigbayan sa sinadya sa Sinulog Festival kahapon. Nagpangako ang mabida nga sa Dairuro Madrid kag Shira Diaz nga must watch ang pilot episode. Napunan ko ini sa aksyon kag sigurado nga magatulong luha kag dugo. Bantayan ang world premiere sang Lolong Bayani ng Bayan karon 8 p.m. sa GMA Prime kag gabos stream pagkatapos ng 24 oras. 9:40 p.m. naman ang delayed telecast sini sa GTV. Nagabugat sang 350 gramos kag nagabalor sang 2.3 milyon pesos nga balor sa suspected shabu ang nakumpiskar sang kapulisan sa buy-bust operation sa barangay Bitoon, Haro. Arestado ang isa ka high-value individual kag family driver nga ginkilala kay Joven Palmita Go, 34 anyos, nga residente sa amuman nga barangay. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ang subject ay may daan man nga kaso sang pagpatay. Ginalantaw nga posibleng gamiton sa dinagyang festival ang nakuha nga illegal nga droga.
Dakupman sa isa ka abandonado nga balay sa barangay Macau, Mandurriao sang Sabado sang aga ang isa ka high-value individual nga si alias Chris, 38 anyos, sang barangay Demokrasya, Haro. Nakumpiskar sa subject ang 150 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 1 million pesos. Anong palang inikabulan nga nakagwa sa presuhan sang nadakpan man ini bangod sa pagka-involbar sa illegal drug trade. Nadakpan sa isa ka buy-bust operation ang 50 anyos nga si Lalin Claro, high-value individual sa Purok Rosal, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang nakuha nga shabu naglabot sa 1.7 million pesos. Samtang duha pa ka babae ang nakuhaan sa masobra 2 million pesos nga ginaaligar shabu sa isa pa ka separadong operasyon sa Barangay Mansilingan, Bacolod City, mga alas 5:11 sang hapon sang Enero 17. Suno sa kapulisan, lunsay high-value individual sa mga nagkaladakpan. Sa Barangay 1 San Jose Antique, nasapuan sang isa ka residente sa sulod sang Imbornal ang isa ka patay nga lapsag nga nasulod sa plastic bag. Gileon ini nga report sang residente sa opisyal sa barangay kag natigayon nga mapasaka ang lapsag. Gindala na sa punerarya ang lapsag nga natala na ipalubong sang LGU. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan kung sino ang nagaboy sa lapsag. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, sa tungasang tensyon sa West Philippine Sea, ginalauman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian nga ang suno sa iya original aspirations ang tutukan sang atensyon sang China kag Pilipinas. Inang iya ginpahayag sa Chinese New Year reception kadungan sa ika-5 nga dekada sang bilateral relations sang duwa ka pungsod. Si Julius Vilacol nakatutok. Ang mas mapag-on nga pag-abyanay sang China kag Pilipinas nga napagit sa kasaysayan. Ini ang hingyo ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian sa ginpatigayon nga Chinese New Year reception kagabi. Ang Chinese New Year subong nga tuig, nation pa sa ika-5 nga dekada sang bilateral relations sa duha ka pungsod. China and the Philippines share historical memories and people-to-people bonds. This year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between China and the Philippines. Wala sa nasambit sa Ambassador Wang kaangot sa padayon nga tensyon sa West Philippine Sea. Pareho sa padayon nga pagtener sang ginatawag Chinese monster ship sa sulod sang exclusive zone sang Pilipinas. Ukon sa nangin resulta sang Bilateral Consultation Mechanism ukon BCM sa tunga sang China sang Huwebes. Pero suno kay Wang, nagalaom ini nga hatagan sang atensyon sang China kag Pilipinas ang suno sa iya. Original aspirations sa duha ka pungsod para kuno sa kaayuhan sa mga Chinese kag mga Pilipino. And I look forward to seeing both sides remain committed to the original aspiration, answer to the core of our two people, and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. Ang Chinese New Year reception ang gintambungan sa matagas nga opisyal sang gobyerno sang Pilipinas, pareho sa Department of Foreign Affairs, kag mga ambasador sa nagkalain-lain nga pungsod, pareho sang Israel, kag kaalyado sang Pilipinas sa defense kag maritime security, ang pungsod Japan. Nagtampong man sa Chinese New Year reception ang pila ka opisyal sang GMA Network sa pagpanguna ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Nagpalabot man sang pagpanginbulahan sa Vice President Sara Duterte kag First Lady Liza Araneta Marcos. The strong bilateral relations between our countries has expanded through decades, and they truly reflect the long-standing friendship and cooperation between our peoples. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuai-le, Gong Xi Fa Kai. Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Wala na sang kabuhi sang nasapwa ng isa ka bata nga babae sa sapa sa Barangay Unidos na Basaklan sang nagligad ya Biyernes, Enero 17. Ang biktima nagapangidaron sang 13 anyos. Ginapahayag nga wala ini sang panapton sang nasapuan kag ginapatihan ginhimuslan.
Base sa report, naglisensya ini nga mag-ubra sang assignment sa malapit nga piso Wi-Fi apang wala na nakapauli. Nagaduda ang pamilya sini nga may gintabo ini nga kachat bangod ginatago sini ang iya cellphone. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa krimen. Exciting mga kapuso, ululupod nato niya saksihan ang kanyag sa mga kandidata sang Linay sang Kawayan 2025. Sino bala ang pagkakoronahan? Hibaloon tayo na buwas January 21, 7 p.m. sa Grand Coronation Night kung saniin manging kabahin man sa Daybe Gomez kag John Rex. Kinatay kita sa Kawayan Arts Center mga kapuso. See you sa Coronation Night ng Search for Linay Queen 2025. This coming January 21 na po yan sa Kawayan Gymnasium. Magkita-kita po tayong lahat! Mga puso, naghinay naman ang amihan kumparar sang nagliligad nga semana kung sang nagligad nga mainadlaw. Bilog nga Luzon, subong yara na lang ini sa northern pati man sa central portions. Apisar naghinay na, padayon ang matugnaw nga panahon ilabi na gid sa mga taga-norte. Na record ang 12.9 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Sa Baguio City, 15 degrees Celsius. 19.3 degrees Celsius naman sa Itbayat, Batanes. 20.3 degrees Celsius sa Abucay, Bataan, kag Tanay, Rizal. Yara naman sa 20.4 degrees Celsius ang temperatura sa Kasiguran, Aurora. Mga puso, sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang ulan sa pilakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, kag pati man sa Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahid sang Puso. Pila ka hog racer sa Oton, Iloilo nga nahalitan sang African Swine Fever. Nagalaom sang dugang nga ayuda nagikan sa gobyerno. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Dako nga kaperdihan sa hog industry sa Western Visayas ang gindulot sang African Swine Fever. Isa ang banwa sang Oton sa probinsya sang Iloilo sa mga nahalitan bangod sang pamalatian sa mga baboy. Si Manang Gemma sang Barangay Bita Sur gindumdom ang halit nga ginagyan bangod sang ASF. Malapit 100,000 pesos ang pierde sini bangod napatay ang iyan na yon nga may 12 ka idik. Dako gid ang perde namon sa kada manugsagod. Wala gid kami sang na kuan mo. Pareho sang iba amon, ako nakabaligya pa ko 7 kabilog, tagsisinta lang ang kilo. Ti ang iban wala gid. Ubos gid ya. Apisar nga nakabato na sila sang idik halin sa Department of Agriculture. Nagalaom sila nga madugangan pa sang gobyerno agud dalayon nga makabangon. Base sa ASF recovery sang Iloilo Provincial Government, 9 na ka mga banwa ang nahatagan sang financial assistance agud makabakal sang idik para sa mga apektado nga hog farmers. Una na nga nakapanagtag sang 54 piglats sa Barotac Viejo kag 72 piglats naman sa banwa sang Santa Barbara. Nagapadayon ang paghatag sang ayuda sang probinsya. The rest subong nagaprocure pa sila sang mga idik para panagtag for herd build-up na to. As of January 2025, nagsaka naman sang 10% ang swine inventory sa diin may 80,189 na ka mga baboy sa probinsya. Nagabili naman sa 230 pesos ang live weight sang baboy, kag 374 pesos naman ang kilo sang karne sini sa merkado bangod sa maiwat nga supply suno sa mga negosyante. Upod kay Cirilo Raduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa ato mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa ato mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.